Matapos bitbitin at dakipin ang Venezuelan President na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa, kasabay rin ito ang pagkumpirma ng Cuban government sa pagkasawi ng 32 Cuban nationals matapos ang isinagawang pag-atake ng US military sa Venezuela noong Sabado, ika-3 ng Enero 2026. Ayon sa pahayag, marami sa mga nasawi sa naturang pag-atake ay pinaniniwala ang kabilang sa malapit na security personnel ni Maduro na kasama niya nang mangyari ang insidente. Gayunman, sinabi ng sandatahang lakas ng bansa na malaking bahagi ng security team ni Maduro ang kabilang sa mga nasugatan at nasawi. Kinumpirma rin ng pamahalaan ng Cuba na ang mga opisyal na militar at pulis na ipinadala sa Venezuela ay bahagi ng isang misyong isinasagawa ng Cuban military sa kahilingan ng Venezuelan government. Samantala, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa eksaktong layunin o saklaw ng misyon. Patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang Cuba sa Venezuela sa larangan ng kooperasyong pansiguridad batay sa umiiral na kasunduan ng dalawang bansa. Samantala, nagdeklara ang pamahalaan ng Cuba ng 2 araw na pagluluksa para sa mga nasawi matapos nilang magpamalas ng katapangan matapos ang nangyaring pag-atake sa lugar. Bukod pa rito, nagpaabot naman ng pakikiramay sina former President Raul Castro at President Miguel Diaz-Canel para sa mga pamilya ng mga nasawing biktima. Gayunman, sa ngayon, hindi pa isinasa publiko ng mga otoridad ng Cuba ang mga pangalan ng mga nasawi at ang mga posisyong kanilang hinahawakan. Ayon sa hindi pinangalanang opisyal ng Venezuela, umabot na umano sa 80 ang bilang ng mga namatay at inaasahang tataas pa ito. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng pamahalaan ng Venezuela ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Zarina Franco, Idol! IFM News.